Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pahingiwi ng gimay dyan. Itong nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laki na shabu na shipment. Ang estimate baka umabot ito ng 1.8 tons. Grabe, no? 1.8 tons. 2 tons, to be exact. Ito ay parang 1,800 something na kilo. O ang ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. But That's true. That's true kasi kaya tingnan natin sa history ng mga buy bust sa Pilipinas. Ito talaga pinakamalaki, 1,800 kilograms. Di lang ito, meron na tayo as of... Ang tanong kung how legit? As of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayo. Anong tons? Billions? Ano ka ba? 13.3 billions worth. Hindi tons kasi ito. Nahuhuli. At yan, this is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man. Sinabi mo yan. Ang problema, dito sa bust na ito, drug haul na ito, wala man lang kayong naipakita na yan ba ay politiko, yan ba ay mga Chinese drug syndicate, wala kayong maipakita. So, not until meron maipakita, saka mo sabihin yung mga yan. Talagang iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng operation at nakahuli tayo ng kalaki-laki. Actually, wala ka nang iimbestigahan dito eh. Kasi bago ginawa, alam mo, yung mga protocol dyan, bago mo gawin yung paghuhuli dito ay meron kayong intel or intelligence. Alright, ito ay kinikising ninyo, okay, meron kayong intelligence na prior to the operation, meron kayong mga isinasagawang mga surveillance, parang ganun. So there is no need to have the investigation na sinasabi dito kasi hindi naman ito yung after effect ng isang case na something na parang kailangan pa ng more detailed kasi nga ito ay parang pre-operation. Kailangan nyo na magkaroon ng surveillance, sino yung mga parang pag-connect the dots ninyo, sino yung mga networks, sino yung mga kasabwat, mga ganun. 1.8 tons. Sa ngayon, kasi hindi biro, no, mga kababayan kong Pilipino, hindi biro yung 1.8 tons or 1,800 kilo. Hindi po biro yun. Just to give you a status report, as you can see, ang ginagawa ngayon, ini-inventaryo talaga kung gaano ka... So makikita ninyo yung police line, ganito lang siya kaliit, mamaya may papakita ko sa inyo. Estimation lang. Dami itong nahuli na meth. Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Ibig sabihin, yung mga pinanggalingan, kung saan pa yung mga, kung saan nanggaling, kung saan sinakay, anong origin, ngayon ay inimbestigahan pa lang. Kaya the operation... Anong origin, saan nanggaling, operation is ongoing. At iniimbestigahan. Pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan together with the attached agencies ng PDEA and the Dangerous Drugs Board, lahat we're working together para mabuo ang kaso rito, malaman talaga natin kung saan dinaan itong shipment. Ang tanong, bakit PDEA lang ang nandyan? Di ba? Asan yung ibang ahensya ng gobyerno yan, like Bureau of Customs, NICA, nasaan yung mga yan? Bakit kayo lang? Ng shabu na ito. I would like also to point out
that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. Shipment, ibig sabihin galing sa labas. Ibig sabihin, kailangan ito duman sa customs. So, wala ba tayong representative from the Bureau of Customs para i-explain sa atin kung paano nakalusot yan sa customs? At o kung sa port man yan, port ng Batangas. One person died. Walang namatay. Kasi kung titingnan natin yung mapa, no? Tingnan nyo yung mapa, ayan, no? So, ito, ayan, no? Halitagtag, sabi niya dyan. Tapos ito yung Port of Batangas. So, kung dumaan siya dito sa Port of Batangas, hindi naman kalayuan, di ba? Ayan, hindi kalayuan, eh. Ang question dito, paano nakalusot dito sa Port of Batangas? Kasi dito pa lang may customs na tayo dito eh. Nagdaan dito, dumaan dyan. Hindi ko alam kung dito talaga dumaan. Pero, I mean, yung point na sa checkpoint, di ba? Ayan o, ganyan lang namang kalapit ng Port of Batangas to Alitagtag. O, ayan o. Sige, balikan natin. Walang nagputukan. Walang nagputukan, walang nasaktan. Saktan. Take note. Sabi niya dumaan sa shipment. So ibig sabihin automatic mayroong surveillance na nangyari dito. So alam mo yun, isang van dala-dala ang mga shabu, 2 tons na shabu, solo flight. Ganun ba yun? Basta't inoperate natin na dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Pinasok daw. Ibig sabihin, dumaan sa port. Dumaan sa port. Saan dadaan? Kung Batangas yan, Alitagtag. Ayan, balik tayo doon sa mapa. Alang sa airport yan dumaan. Di ba? Kalayo ng airport yan. Alitagtag. Sabi niya, pumasok galing sa ibang bansa. So, more likely, sa Batangas Port ito dumaan. Ay, hindi pala nakashare. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas. Galing ito sa labas. Ngayon, yung ruta kung saan nanggaling yung... Hindi daw niluto sa Pilipinas. Gusto mo lang atang magrason eh. Gusto mo lang takpan na bumalik na yung mga laboratorio. Nung panahon ni Tatay Digong, nawala lahat yung mga yan. Ngayon, pinag-aaralan pa natin at inimbestigahan pa. Pinag-aaralan. Right? Okay. Any questions? Ganon ka-short yung kanyang statement. Alam niyo kung bakit? Kasi, ginagawa pa nila yung script. Ganyan ka-short kasi baka the more you talk, the more you commit mistakes. Ganyan yan. Question. Mr. President, hello. Good afternoon. Good morning. Yes, sir. Sir, ano po yung instruction nyo sa ating mga law enforcement Ano daw yung instructions? agencies like PNP and PDEA? Kasi with this apprehension, tila hindi natatakot ang mga drug syndicate na i-transport ang mga illegal drugs kahit may mga checkpoint. Hindi natatakot kahit may mga checkpoint. Babala nyo na lang din po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang illegal drugs. Alam nyo, kahit drug lord yan, kahit sino yan, kahit mga bigating mga drug lords yan, may takot yung mga yan. Hindi yan sila dadaan sa checkpoint. May mga spotter yung mga yan. Meron silang syempre kung ang mga PDEA or PNP nagso-surveillance ng mga ganyan, of course ganyan din ang ginagawa ng mga drug lord, drug syndicate. Sino-surveillance nila yung vicinity. Sino-surveillance nila yung mga possible checkpoints. Okay? Sino-surveillance nila yung the best na waypoints nila, saan sila dadaan, na safe. So hindi imposible po 'yun na walang takot yung mga yan. Of course matatakot yung mga yan. Kaya nga nakapagtataka na dadaan ka mismo sa checkpoint. Napaka-imposible 'yun. Drug activity sa bansa. Thank you. Well, kailangan rin maintindihan ang mga drug syndicate. Pagka nahulihan, parang cost of doing business nila yan eh. Nakakasama na sa kalkulasyon nila. Once in a while, mahuhuli tayo. Pero malaki pa rin ang kita. So tuloy-tuloy lang. We cannot. There is no tinatawag na one single answer tungkol dito. There's no silver bullet to this.
Kailangan talaga kayod. We have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate with Interpol, we have to coordinate with intelligence and drug. Galing mismo sa kanya yan, Interpol, intelligence, ganun. So, very unusual itong pag-seize nila ng ganitong agencies of other countries around, of ASEAN, of Asia. Dapat alam na ninyo kung saang bansa galing yan. May Interpol pala eh. May intelligence pala eh. Nika. Nanggagaling because this is an international crime. So we have to keep, there is no other solution but to keep doing this. Na kung pasok sila ng pasok hanggang it is not para magawa na. Tapos na. Kahit itong si... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.